Ako, hindi kita pakakasalan. Yuf, hindi mo pakakasalan. Kung hindi, sasampalin kita hanggang mamatay ka. Aray, masakit, masakit, aray. Masakit, masakit, aray. Umalis ka. Salamat. Ha? Anong problema? Paumanhin. Kailangan ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Anong ginagawa mo? Kaya siya nga talaga. Nagmamadali ka bang magpakasal? Bakit hindi sa akin? Ha? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating ikasal, hindi ko pakikialaman ang buhay mo. Pero sana, pumayag ka sa isang kondisyon. Ha? Huwag mong hayaang masaktan ang sarili mo. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Maaari ko bang itanong? Kung bakit? Baka hindi ka maniwala kung sasabihin ko, ikaw at ako. Nagbabahagi tayo ng sakit. Nakakita lang ako ng ganyan sa mga nobela. Posible kayang nagkatotoo ang katahang isip. Kaya, ang pagprotekta sa sarili mo, ang tanging kondisyon ko. Kung hindi ka maniniwala sa akin, Kung gayon, noong nasaktan ako kanina, namaga rin ang mukha mo. tama. Tapos ka na ba magsaya? Oo. Oo, kaya, pumapayag ka ba? Pinalaki kita nitong mga taon. Para kumita ka, hindi para mag-aral. Gusto mo pa talagang mag-graduate school? Sabihin ko sa iyo, malabo yan. Ngayon din kaagad, lumabas ka at kumita para sa akin. Kung hindi, ipapakasal kita, kay Pilaili mula sa aming nayon. Pumapayag ako. Nakalimutan kong ipakilala ang sarili ko. Ang pamilya ko ay ordinaryo lang. Ordinaryo rin ang edukasyon ko. Sa ngayon nagtatrabaho ako sa auto shop bilang mekaniko. Buwan ng sahod. 5,000 piso. Mukha siyang gwapo kahit naka-uniforme sa trabaho. Nakakuha ng gwapong asawa ng libre. Ang galing naman. Kung hindi ka pumapayag, may iba pa akong pagpipilian. Pumapayag ako. Tayong dalawa, isa mekaniko. Isa ay designated driver. Tagmang pinagtagpo. Halika na, punta na tayo sa opisina ng sibil ngayon din. Sandali lang. Uurong ka na. Hindi. Ako. Hoy! Hindi ba ito ang ating high school, Bella? Suzaw, bakit ngayon? Napunta ka. Nagpakasal sa isang mekaniko. May punto, isa ka lang driver. At siya naman, isang hamak na mekaniko. Bagay na bagay kayong dalawa. Sun Ying, magkasama na kayo. Siguradong hindi mo ito inaasahan. Si Lucheng naman ngayon, siya ang general manager ng Lu Group. General Manager? Bakit hindi ko siya nakita? Mabilis mo siyang tinanggihan noon. Siguradong, pinagsisisihan mo na ngayon. Sa totoo lang, kahit ko yung malawak ang pagpipilian, kung gusto mong maging kasama ko lang sa tabi, wala akong pakialam. Hindi na kailangang makipagtalo sa kanya. Umalis ka na. Hindi ko pwedeng hayaan na lang ito. Kaya ano ang gusto mong gawin? Hoy, kinatawan ng klase. Magtipon tayo para sa reunion. Paano kung, sa Sabado na ito, si Lucheng at Suzaw, ipapaalam ko sa kanila. Ah nga pala, siguraduhin mo na imbitahin lahat ng mga kaklase natin. CJ. Suzaw, mag-enjoy ka sa malaking sorpresa na ibibigay ko sa iyo. Lu Waijin. Ikaw si Lu Waijin. Oo. Anong meron? Yung CEO ng Lu Group, Lu Waijin. Hindi pa ang tamang oras para sabihin sa kanya kung sino talaga ako. Hindi. Anong problema? Mabuti kung ganoon. Mabuti. Ano? Wala. Mukhang masaya ka. Oo, dito, hindi na ako paulit-ulit na sasabihan ng nanay ko. Napakasalan ng pilay na si Lee mula sa baryo. Ang pamilya mo. Sa Sabado, 200 piso.
Walang problema. Oo. Nakakuha ko ng malaking deal. Talaga. Yep. Ngayon, sa totoo lang, swerte ang araw ko. Ano ang? Sinabi mo ulit. Ang sabi ko. Sige na. May kailangan pa akong ayusin. Kaya mauuna na ako. Mag-usap tayo sa telepono. Pag-usapan natin ng detalyado ang babaeng iyon ngayong Sabado ng gabi. Pag-usapan natin ng detalyado ang babaeng iyon ngayong Sabado ng gabi. Hello. Sino mang makakakain sa Lowe's Restaurant ay siguradong mayaman, kahit ang mga tip nila ay 200 piso na mas mataas kaysa karaniwan. Kaya ang order na ito ay papunta sa Lowe's? Oo, tama. Kapag natapos ko itong delivery, libre ang hapunan ko. Sige, mag-ingat ka sa daan. MM. Darating si Jao sa hotel maya-maya. Siguraduhin mong nakaayos ang lahat. Kung may mangyari, panatilihin mo akong updated sa lahat ng oras. Ginoong Lu, nandito sa labas si Master Wen. Papasukin ko ba siya? Matagal na tayong hindi nagkita. Naaalala ko may nunong ka dito noong bata ka pa. Ang tagal na, Tagay. Wow, Ying, ang outfit mo ay napakaganda, talaga, napakaganda. Siyempre naman, ito ay custom-made para sa akin, ng isang world-famous designer, na kinuha ng Lucheng ng pamilya namin. Isa lang ang meron, sa mundo. Hindi naman talaga. Sabi nila, ang EA suit na ito ay para lang sa mga elite at direktang miyembro ng pamilyang Lu. Kahit mayaman ka pa, hindi mo ito mabook kahit magkano pa ang ibayad mo. Lucheng, talagang umaangat ka na. Ngayon, sumisikat na ang karir mo. Wala yan. Si Lucheng ay hindi lang, direktang miyembro ng Young Master. Siya rin, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Talagang kahanga-hanga. Naiinggit talaga ako sa'yo, Ying. Ah, nga pala. Nasaan si Xuzao? Hindi ba niyo siya inimbita? Darating na siya. Anumang oras. Maupo muna tayo. Hi. Sino ang tumawag para sa designated driver? Ako yun. San Ying. Xuzao, noong araw, ikaw ang top science student ng school natin. Paano ka napunta sa pagmamaneho? Ang bela ng school. Naging ganito, class monitor. Ano sa tingin mo? Ano ang mali sa pagiging designated driver? Lahat kayo ay maliit ang tingin sa mga designated driver. Ang asawa ni Xuzao, mekaniko siya. Silang dalawa, isa nagmamaneho, isa nag-aayos ng kotse. Hindi ba't perpektong tugma yan? Tama. Xuzao, ang asawa mo, ay car mechanic. Mekaniko, Xuzao, noong araw, ang daming lalaki sa school ang nanligaw sa iyo. Sino ang mag-aakala na mekaniko ang mapipili mo? Hoy, kung tatanungin mo ako, kapag may problema sa kotse ang isa sa atin, pwede na lang natin ipaayos sa asawa niya. Sa ganoong paraan, parang, tinutulungan natin ang dating kaklase. Tama? Tama, syempre. Xuzao, baka dapat tingnan mo ang class monitor natin. Isa lang siyang ordinaryong empleyado, pero at least lehitimong trabaho iyon. Sa totoo lang, mas maganda pa rin yan kaysa sa mekaniko, hindi ba? Tumahimik ka na nga. Ang buhay ay may mga pagtaas at pagbaba. Tingnan mo si Lucheng, siya na ang general manager ng Lu Group ngayon. Kahit magmakaawa ka pa sa kanya, hindi kanya papansinin. Alam talaga ni Inying ang ginagawa niya. Naging sila ni Lucheng. Ngayon, sigurado na ang buhay niya, hindi na siya mag-aalala sa pera. Mamumuhay siya sa karangyaan, walang duda.
Kung wala ka namang kailangan ngayon, aalis na ako. Sino nagsabing hindi ko kailangan? Kinuha mo ang pera ko. Akala mo makakalabas ka lang at hindi ginagawa ang trabaho. Suzao, ito ba ang work ethic mo? Pero ngayon ikaw ay, Mabait naman ako na binigyan kita ng 200 piso. Para lang dumalo ka sa class reunion na ito. Kung hindi mo na-appreciate, sige. Pero gusto mo talagang umalis sa kalagitnaan? ikaw. Paano kung ganito? Suzao, matagal na. Simula noong nakita-kita tayong lahat. Ganito na lang. Huwag mong sirain ang vibe. Tapusin mo na lang itong inumin. Kapag tunay na nagmamahalan ng dalawang tao, saka lang mababasag ang sumpa. Tama. Wala nang ibang paraan. Ginoong Lu. Nakasalubong lang ni Madam ang mga kaklase niya noong high school. Nagkukwentuhan sila ngayon. Nga pala, sabihan mo silang, siguraduhin lahat ay nakaayos, sa pinakamataas na antas. At saka, hindi siya pwedeng kumain ng maanghang, kaya mag-ingat sa paghahain. Naiintindihan ko. Ling. Kay Chef Wang, ang sabaw ng bamboo shoot at masarap ang cordyceps chicken soup. Maghanda ng hiwalay na serving para sa kanya. Opo, Gino. May iba pa po ba? Ginoong Wen, Huwag mong sirain ang mood. Uminom ka na lang nito. Kailangan ko pang magmaneho, kaya hindi ako pwedeng uminom. Okay lang, kahit hindi mo ako ihatid, bibigyan pa rin kita ng magandang review. Si Inging ay talagang maganda at mabait, di ba? Allergic ako sa alak. Hindi ako makainom. Hindi ka ba makainom? O ayaw mo lang talaga? Kung hindi ka inom, hindi mo lang minamaliit si Inging, kundi tayong lahat. Tama. Kailangan mong uminom. Hoy, Lenan, baka pwede akong uminom para sa kanya. Hindi maaari. Si Xuzao, mismo ang kailangang uminom nito. Tingnan mo, wala pang ang pagkain. Baka pwede mong tingnan? Pero, hoy, sasama ako sa'yo. Teka, tara na. anong nangyayari? Inumin mo. Bitawan mo ako. Paumanhin, kayo po ba si Ginang Lu, ang asawa ni Ginoong Lu? Ginoong Lu, Ginang. Ang asawa ko ay, Ang asawa niya, isa lang siyang ordinaryong mekaniko. Paano siya magiging ang Ginoong Lu na tinutukoy ninyo? Ako ang asawa ng general manager ng Lu Group. Ang bote ng alak na hawak mo. Para sa akin dapat yan, di ba? Tingnan mo ang suot niya, siya na siguro si Ginang Lu. Ginang, ito ang alak na inihanda ni Ginoong Lu para sa inyo. Lahat ng putaheng ito ay ginawa ayon sa iyong panlasa. Nais naming batiin, kayo at ang inyong mga kaklase ng isang masarap na handaan. Kaya pala, akin nga itong alak. Ito ay isang makalan 1,964 na whisky. Nagkakahalaga ng 470,000 piso. Ying, talagang maalaga sa iyo si Lu. Kung may kailangan pa kayo, sabihan niyo lang ako. Maaari ka nang umalis. Ang alak na ito, sa isihi ko lang nakikita. Mahal, talaga bang nag-order ka ng ganito kamahal na alak para sa akin? Masyado kang mabait sa akin. Basta't nagustuhan mo. Mga lalaking tulad ni Lucheng, mayaman, at handang gumastos para sa asawa nila. Kahit saan ka maghanap, hindi ka makakahanap. Hoy, mukhang ang kaya mo lang ay inggitin. Hindi tulad ng ibang tao, na walang hiya na inaangkin ang mga bagay na hindi naman sa kanila. At hindi pa nahihiya. Halika na, mag-inuman na tayong lahat. Okay lang na hindi ka uminom. Ihain mo ang alak. Pwede ba yun? nandito ako para magtrabaho. Hindi para pagsilbihan ka. Ikaw, Aalis na ako. tigil. Bitawan mo ako. Ginoong Lu, ayos ka lang ba? Teka, nasa panganib siya. Mauuna na ako. Tigil. Bitawan mo ako. Sinampal mo ako. Ginoong Lu,
Ayos ka lang ba? Malapit na tayo sa hotel. Maghiwalay na tayo. Kailangan nating mahanap si Zhao kahit ano pa. Nakuha ko. Zhao, hintayin mo ako. Simula noong high school, lagi kang kontra sa akin. Kahit anong gawin ko, lagi mo akong nalalampasan. Ngayong reunion, hindi ka man lang inom. Kaya mas gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan. Napapanggap ka pa rin bang inosente dito? Sino ang niloloko mo? Si Xuzhao, laging mahilig. Gumamit ng mga ganitong diskarte para guluhin ang isip ng mga lalaki. Ngayong wala ang class monitor. Tingnan natin, sino ang makakapagligtas sa iyo? Dito pa ba si Lu Cheng? Lu Cheng, hindi ka pa rin nakaka-move on sa kanya? Pinagtatanggol mo pa rin siya? Hindi. Talagang kakampi mo ako. Yung babae, hindi ko naman talaga siya nagustuhan. CJ, dahil ganyan na, tulungan mo akong ilagay siya sa tamang lugar. Sumuporta ka sa akin, diba? Ako. Sampalin mo siya. Kainis, pagbabayaran ko ang sinumang. Gumawa ng gulo kay Zhao. Tara na. Nasaan ang mekaniko mong asawa? Dali, ipasundo mo siya para iligtas ka. Ah nga pala, baka pinatalsik lang siya ng mga staff ng hotel mismo sa pasukan. Tumigil ka dyan. Sino ba talaga itong lalaking ito? Bitawan mo. Ang damit na iyan ay siguradong napakamahal. At ang gwapo niya rin. Maaari kaya talaga siyang... Huwag kang matakot, nandito ako. Zhao. Allergic ka, tara na. Isang hamak na mekaniko ka. Nakadamit ka na parang dito ka nabibilang, ha? Magsalita ka. Saan mo ninakaw ang mga damit na iyan? Umalis ka sa daan ko. Hindi ba siya ang mekanikong asawa ni Xuzhao? Hindi naman mukhang ganoon. Nagpapanggap lang na parang may halaga siya, siguro. Ikaw na hamak, paano mo nagawang insultuhin ako? Sasampalin kita hanggang mamatay. Ning. Mekaniko, ang lalaking ito ay ang CEO ng grupo ng Lu. Presidente Lu. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng grupo ng Lu. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo mabuti. Paano ito naging posible? Paano siya naging presidente, Lu? Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Lu Cheng, hindi ba kayo ni Ginoong Lu ay dapat magkaibigan? Siya ba talaga si Ginoong Lu? Naalala ko si Ginoong Lu ay may pulong kasama ang mga kliyente sa itaas. Hindi siya dapat narito sa ibaba. Bakit hindi mo na lang siya tawagan at tanungin? Ako? Lu Cheng, huwag mong sabihin na ikaw ay talaga. Hindi man lang malapit kay Ginoong Lu. Hindi maaari. Liu Ningning, ano ang pinagsasabi mo? Kung gayon, bakit hindi mo siya tinatawagan? Nag-message lang siya sa akin. Sinabi niyang nasa itaas siya nakikipag-usap sa mga kliyente. Hindi siya bumaba kahit kailan. Kailan ako nag-message sa'yo? Ikaw, hoy, mekaniko, tumigil ka na sa pag-arte na parang malaking tao. Presidente Lu ng grupo ng Lu ay hindi basta-basta mapagpapanggap. Maniwala ka man o hindi, maaari kong ipaaresto ka agad ni Ginoong Lu. Magaling. Bakit hindi mo siya tawagin dito ngayon din? Naku, sa paraan ng kanyang pagkilos, baka kilala niya talaga si Ginoong Lu. Ano? Natatakot ka na ba? Sino ang nagsabing ako? Tatawagan ko siya ngayon din. Punta tayo sa ospital. Tumigil ka dyan. Sa totoo lang, halos nalinlang mo ako. Halos mahulog ako sa iyong patibong. Bitawan mo ako. Hindi maaari. Ngayon, sisiguraduhin kong ikaw at ang lalaking ito ay magbabayad para dito. Umalis ka sa daan ko. Walang hiya kang pulubi. Paano mo nagawang itulak ako? Lu Cheng, bilisan mo at bubugin siya. Halika na, bubugin mo hanggang mamatay. Ngayon, pumasok ka rito. Ano, tatawagin mo ba si Ginoong Lu? Manager. Bakit ka? Ginoong Lu. Ginoong Lu? Tingnan mong mabuti. Mekaniko lang siya. Paano siya magiging si Ginoong Lu? Si Ginoong Lu nga ito. Hindi ka ba si Ginang Lu? Paano mo hindi siya nakilala? Ano? Ang nasa yakap ni Ginoong Lu ay si Ginang Lu pala. Paumanhin, Ginoong Lu, nagkamali ako ng pagkakilala. Kaya pala si Xuzhao ay ang tunay na si Ginang Lu. Sino ang mag-aakala? Ning, ibabahala ko ito sa'yo. Alam mo na ang gagawin, di ba? Alam ko. Nagkamali kami. Ayos lang. Zhao, ayos lang. Gising ka, Zhao. Doktor, tulungan niyo po ako. Ginoong Lu, hoy, Ginoong Lu, allergic ka rin pala sa alak. Magpapacheck up din ako para sa'yo. Ginoong Lu.
Zhao, gising ka na. Hoy, guwapo. Mahal kita, guwapo. Zhao. Anong nangyayari dito? Hindi pa nawawala ang epekto ng anesthesia ni MS Su, kaya, Guwapo. Halikan mo ako. Hindi, tigilan mo. Zhao, tingnan mo ako. Kilala mo ba kung sino ako? Ang guwapo. Tigilan mo na. Zhao, gumising ka. Huwag, tigil. Panahon na para sabihin kay Zhao kung sino talaga ako. Nasa ospital pa rin ang tatay ko. Lahat ito ay dahil sa tagapagmana ng grupo ng Lu. Siguro may mas malalim pa sa nangyari noon. Inimbestigahan ko na. Walang aksidente, walang sikreto. Zhao, kung gayon ikaw. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa ginawa niya. Why, Jin? Nandito ako. Nandito ka. Zhao. Kumusta ka? Ayos na ako ngayon. Sabi ng doktor, pwede na akong ma-discharge bukas. Talaga? Papakilala ko. Si Joe ito, kaibigan ko noong bata pa ako. Si Lu Waijin. Ikinagagalak kitang makilala. Oo nga pala. Anong nangyari? Ganito kasi, pumunta yung tagapamahala ng lobby. At inayos niya. Tagapamahala ng lobby. Magkakilala kayo. Ilang beses ko nang inayos ang kotse niya, kaya nagkakilala kami. Ah, ganun pala. Kanina lang narinig ko ang sabi mo. Ang tatay mo at si President Lo ng Lu Group ay may hindi pagkakaunawaan. Walang hindi pagkakaunawaan. Anong nangyari? Ang pabrika ng tatay ko ay dating nagsusupply ng mga produkto sa mga negosyo ng Lu Group. Ayos lang ang lahat bago kinuha ni Young Master Lu. Pero nang siya na ang humawak, lahat ng kumpirmadong order, lahat ng nainspeksyon na pyesa ay kinansela dahil lang sa isang salita niya. Galit na galit ang tatay ko kaya hinarap niya ito. At ano ang nangyari? Pinabugbog niya ang tatay ko ng matindi kaya naging baldado ito. Naging gulay. Bakit hindi ko man lang matandaan yon? Ginoong Lu, Ginoong Lu. Pinapaayos ni Ginoong Lo ang kotse niya sa akin, tama? tama. Lu, may oras ka ba ngayon? Ginoong Lu. Ang mula sa Lu Group. Hindi, ibang Ginoong Lu. Talaga bang ganoon ka-urgent? Why, Jin? Dapat bilisin mo. Huwag mo siyang paghintayin ng matagal. Pero ikaw, Ayos lang ako. Umalis ka na. pupunta na ako doon. Huwag kang mag-alala, babalikan kita mamaya. Salamat sa pag-aalaga kay Zhao. Wala iyon. Ginoong Lu, ano ang lahat ng iyon kanina? Bago ako ang namahala, may nangyari na ba sa pabrika? Sa pagkakaalam ko, sa tingin ko, mayroon talagang pabrika na nagkaproblema sa kumpanya dahil sa issue ng produkto. Ginoong Lu, may kinalaman ba ito kay Binibining Su? Alamin mo ang buong katotohanan nito, at gawin mo agad. Opo, Gino. Hanggat hindi natin nalalaman ito, kailangan mong itago ang pagkatao ko. Burahin ang lahat ng tunay kong impormasyon. Opo, Gino. Ano, naloko pala tayo sa kanila? Sobrang sakit. Nagtanong-tanong ako, ang kasintahan ni Zhao ay mekaniko lang. Nalin lang tayong lahat niya. Lintik, hangal na pulubi. Paano siya naglakas loob na guluhin ako? Hoy, may maganda akong ideya. Pangako, gagawin nitong impyerno ang buhay nila. Dahan-dahan, sobrang sakit. Ano ang ideya mo? Ito ang gagawin natin. CJ, pupunta na ako ngayon din. Ang apartment na ito ay medyo maliit pero pagtiyagaan muna natin. Sa ilang araw, kapag nakuha ko na ang sahod ko, maghahanap ako ng mas malaking lugar. Maliit daw sabi mo. Malaki na ito. Kung gayon, bibilhin natin ito balang araw, okay? Sige, nagkataon lang na nakatayo na ako ngayon. Kaya simula ngayon, kukuha ako ng mas maraming trabaho at tutulong na magdala ng pera para sa atin. Zhao, mayroong akong dapat pag-usapan sa iyo. Bakit ka seryoso? Ito ang lahat ng ipon ko. Simula ngayon, ibinibigay ko na ito sa may bahay. Ginang Shu Zhao. Sige, tinanggap ko. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Bumili ka ng kahit anong gusto mo, seryoso. Walang password. Gamitin mo kung gaano mo kagusto. Talaga. Why, Jin? Sobrang bait mo sa akin. Sa totoo lang, ang swerte ko. Bukod dyan, may maliit din akong regalo para sa iyo. Isa, dalawa, binubuksan ko na. Isang maliit na regalo. Binili mo lahat ng ito. Gusto mo ba sila?
Malaki ang nagastos dito, di ba? Hindi naman mahal, basta gusto mo. Nagtatrabaho ka bilang designated driver, dahil ba sa pamilya mo? Noong nasa kolehiyo ako, nagkaproblema ang pabrika ng tatay ko. Sa lahat ng mga taon na ito, nakahiga na lang siya at paralisado. Hindi pa nakapagtrabaho ang nanay ko kahit isang araw sa buong buhay niya. Ang nag-iisang breadwinner sa aming pamilya ay ako. Para mabilis na kumita, tinanggihan ko ang alok mula sa Chenkay at nagsimulang magtrabaho bilang designated driver. Ginagawa ko na yan sa loob ng 4 na taon. Chenkay, hindi ba't subsidiary yan ng Lu Group? Tama, gusto ko talaga ang Chenkay. Pero ang isang tulad ko, na walang karanasan sa trabaho, malamang hindi nila ako kukunin. Sa tingin ko, dapat mong subukan. Talaga bang iniisip mong kaya ko? Oo naman, naniniwala akong kaya mo talaga. Sige. Magpapadala na ako ng resume mamaya. Why, Jin? Pangako, hindi kita bibiguin. Lu Why, Jin? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Kaya, alam ni Zhao ang tunay kong pagkatao? Makinig ka sa akin, hindi ito ang iniisip mo. Pakinggan mo lang ako. Dahil ba hindi ko napansin? Napatuloy kang nagsisinungaling sa akin sa lahat ng oras. Lu Why, Jin? Akala ko talaga isa kang tao, na mapagkakatiwalaan ko ng buong buhay ko. Naging malinaw. Lubos akong nagkamali tungkol sa iyo. Patuloy kang nagsinungaling sa akin. Ang lahat ng ito, ay hindi talaga ang iniisip mo. Sabihin mo lang, sino ang babaeng iyon? Ano? Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Saan galing ang marka sa leeg mo? Huwag mong sabihin. Nakagat lang ito ng insekto. Ito ba ang sinasabi mo? Ito ba? Ito. Talagang kagat nga ito. Akala mo ba madali akong lokohin? Zhao. Ikaw ang kumagat sa akin. Ano? Noong gabing pumunta ka sa ospital, hindi pa nawawala ang epekto ng anesthesia. Pinilit mong yakapin ako, at pagkatapos, Diyos ko, paano ko nagawa ang ganoon? Hindi maaari. kung hindi ka maniniwala sa akin, mapapatunayan ko. Paano mo mapapatunayan? Patunayan mo dito mismo. Anong ginagawa mo? Naglalaro lang ako sa'yo. Ang mahiyain mo. Noong gabing iyon. Hindi ka ganyan dati. Ano pa ang ginawa ko? Noong gabing iyon. Mas marami ka pang ginawa. Huwag mong sabihin na ako. Kumuha ako ng litrato. Hindi ako tumitingin. Nagpatuloy ka hanggang lampas hating gabi. Talaga. Hindi ko napigilan. Kaya kailangan ko lang. Sige na, huwag mo nang sabihin. Huwag mong sabihin. Hindi ba masakit? Hindi. Hindi masakit. Ikaw, hindi masakit? Masakit ba? Nasira na ang spell. Talagang nasira na. Alam mo ba kung bakit? 2 tao lang na tunay na nagmamahalan ang makakasira nito. Wala nang ibang paraan. Kailangan talagang magmahalan kayo. Tama. Kaya, ang ibig mong sabihin, tayo na ngayon ay, Zhao, kaya, kailangan mo pa ba ng aliw ngayong gabi? naku naman, sige na, ako, kailangan ko nang tingnan ang kwarto ko mamaya. Pupuntahan ko na ang kwarto ko. Huwag kang magmadali. Si Xuzhao ay mag-i-interview sa Chenkay bukas. Yung munting puta, may lakas pa siyang guluhin ang teritoryo ko. Siguro pagod na siyang mabuhay. Kapag dumating ang oras, ito ang gagawin mo. Lu Cheng, talagang alam mo ang ginagawa mo. Pangako, gagawin nitong hilingin niyang mamatay na siya. Magmamakaawa siya. Masakit pa ba? Okay lang ako.
Suzhao, maghintay ka lang at makikita mo ang gagawin ko sa iyo sa pagkakataong ito. Maligayang pagdating sa koponan. Maligayang pagdating. Salamat. Kailan pa nagsimulang? Kumuha ng puta ang Chenkai. Ano? Ginang Wang, siguro hindi mo pa naririnig. Ang babaeng nakatayo sa harap mo. Hindi siya makakuha ng trabaho kahit saan dahil sa magulo niyang personal na buhay. Su Yingying, ikaw. Ano, tinamaan ko ba ang ugat mo? Nagagalit ka? Supervisor Son, hindi ka dapat nagsasalita ng walang kabuluhan. Hindi ako nag-imbento, may patunay ako. Mukha siyang matamis at inosente. Pero sino ang mag-aakala na ang pribadong buhay niya ay napakagulo? Desperado lang sa lalaki, ano? Ano, takot ka na ngayon? Huli na. Ngayon, sisiguraduhin kong makikita ng lahat kung sino ka talaga. Eta, hindi ko alam na kaya mong gawin yan. Paano ito nangyari? Hindi iyan totoo. Hindi totoo ang litratong ito. Tingnan mo, lagi naman siyang ganito. Isang babaeng hindi alam kung paano kumilos. Hindi ka panipaniwala. Si Lu Cheng at ang kanyang mga tauhan ay ginagamit ang pangalan ko para pigayin ng mga manggagawa. Ling, pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Ginoong Lu, Si Lu Cheng at ang kanyang koponan. nasa panganib si Imesu. Ano? Suzhao, bulag ka ba? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga sapatos na ito? Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Hindi ako. CJ, kung hindi kita, bibigyan ng leksyon ngayon, hindi ako tatawaging Son. Tigil. Iniisip ko kung sino, ikaw pala ang walang kwentang mekaniko. Ginawa mo ito, hindi ba? Ang asawa mo, niloko ka na ng 800 beses na, at wala ka pa ring ideya. Sadyang wala ka lang alam, o gusto mo lang na pinaglalaruan ka? Wala akong ginawa. Alam ko. Ling. Ipadala ang mga litrato sa Departamento ng Teknolohiya. Paulit-ulit na inapi ni Son Yingying ang kanyang mga katrabaho. Ito ay isang malubhang paglabag sa patakaran ng kumpanya. Simula ngayon, tinapos na ang trabaho ni Son Yingying. Siya ay ipinagbawal sa buong industriya. Ikaw na kawawa kang mekaniko. Talaga namang hindi ka nagsasawa sa pag-arte dito, no? Pinagbawal sa buong industriya. Kailangan mo talaga ng kakayahan para dyan. Huwag mong isipin na dahil lang nag-ayos ka ng ilang sasakyan para kay Ginoong Lu, ay bigla ka ng kabilang sa grupo niya. May sasabihin ako sa iyo. Ang mga ordinaryong tao, kahit ano pa ang gawin nila, ay palagi lang ordinaryong tao. Huwag kang umasta na parang ikaw ang may-ari dito. Paano niya nalaman na Li ang apelyido ng si natin? Baka siya talaga ang malaking tao. Kung talagang mahalaga siya, ipasagasa ka sana sa susunod na lumabas ako. Umiba. Ginoong Li, bilisan mo at paalisin ang kawawa namang mekaniko na ito dito. Ginoong Lu, ano ang nagdala sa inyo sa aming kumpanya ngayon? Ginoong Li, ano ang ginagawa mo? Isa lang siyang ordinaryong mekaniko. Paano siya magiging si Ginoong Lu? Bilisan mo at paalisin siya dito. Son Yingying, nawawala ka na ba sa sarili mo? Siya ang CEO ng Lu Group. Si Ginoong Lu, hindi isang mekaniko na pinagsasabi mo. Siya ang tagapagmana ng Lu Group. Ginoong Lu, Kahit si Ginoong Li mismo ang nagkumpirma, paano pa yon magiging mali? Tapos na talaga si Son Yingying ngayon. Lu Group. Ginoong Lu, nasuri na namin. Lahat ng litrato at video sa VSC Drive na ito ay gawa ng Lai. Walang kasalanan si Imesu. Ginoong Li, dahil nangyari ito sa inyong kumpanya ngayon. Sisiguraduhin namin, bibigyan ka namin ng tugon. Lu Group. Ginoong Lu. Zhao. Zhao, hayaan mong ipaliwanag ko. Alam ng lahat kung sino ka. Ako lang ang hindi. Lu Waijin. Hindi.
Ginoong Lu. Ginawa mo akong tanga. Akala mo ba nakakatawa yon? Hindi ko akala. Zhao, huwag kang umalis. Kung ito ang magpapagaan ng loob mo. Zhao, pwede ka pang magpatuloy. Sa totoo lang. Ayoko madungisan ang mga kamay ko dito. Zhao, hayaan mong ipaliwanag ko. Ano pa ang kailangang ipaliwanag? Talagang wala akong ideya sa nangyari sa tatay mo noon. Nasuri ko na ang lahat, pakinggan mo lang ako. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Mula pa sa simula. Ako. Natakot ka ba? Natakot ka na malaman kung ikaw ang CEO ng Lu Group. At dumaitit sa iyo na parang linta, di ba? Lu Weijin, kayong mayayaman, palagi ninyong iniisip na ang mga mahihirap na tulad namin ay gusto lang kumapit sa kapangyarihan at pera. Hindi iyan totoo. Sa pagitan ng mag-asawa, ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat sa isa't isa. Mula pa sa simula, nagsinungaling ka sa akin. Peke ang pagkatao mo. Peke ang trabaho mo. At, pati ang pagmamahal mo sa akin ay peke. Zhao, mahal na mahal talaga kita. Kung mahal mo ako, hindi ka sana nagsinungaling sa akin. Huwag kang umalis. Huwag akong umalis. Kung mananatili ako, patuloy mo lang akong lolokohin. Ako. Hindi ako makapaniwala, napakasal ko pala sa isang tao na nakasakit sa aking tatay. Napakautak ko naman. Napaniwalaan ang lahat ng sinabi mo. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na nahulog pa ako sa iyo. Hindi. Zhao. Sabihin mo sa akin, ako na lang ba talaga ang pinakautak sa mundo? Hindi. Zhao, huwag kang ganyan. Tapos na tayo. Zhao, ikaw, payagan mo akong magpaliwanag. Hindi ito ang iniisip mo. Ako, hindi ko sinadyang lokohin ka. Bitiwan mo ako. Nanay. Anong nangyari? Zhao, Tatay ko, may problema. Huwag mo akong pigilan. isasama kita, Zhao. Masama ito, Ginoong Lu. Ilang sa mga senior shareholders sa headquarters ay hindi masaya sa iyong mga desisyon. Sa ngayon, isang grupo ng mga shareholder ng ating kumpanya ay nagkaisa para agawin ang korporasyon at paalisin ka. Ginoong Lu, lahat ay naghihintay sa iyong pagbabalik at ayusin ang mga bagay. Hoy, baka dapat bumalik ka muna sa opisina. Nanay, kumusta si tatay? Anak na walang utang na loob. Walang pisikal na pinsala, kaya bakit ang puso ko ay nakakaramdam pa rin ng pagkabalisa? Tanging kung tunay na nagmamahalan ang dalawang tao, magagawan ito ng paraan. Wala nang ibang paraan. Napakasal ko pala sa taong ang nagpaparalisa sa aking tatay. At napakautak ko naman, napaniwalaan ang lahat ng sinabi mo. Ang pinaka nakakatawa pa nga ay nahulog ako sa iyo. Si Zhao kaya? Paano mo nagawang pakasalan? Ang nakasakit sa iyong ama? Hindi iyan totoo. Zhao, Lalakas pa ng loob mong tawagan siya. Gusto mo na bang mamatay? Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, hindi ako si Zhang. Jin, tulungan mo ako. humarap ka at pumunta sa ospital. Pero paano ang trabaho? Gawin mo lang ang sinabi ko. Opo. Paano mo nagawa ito? Talaga bang sinaktan mo ang sarili mong anak? Pumayag siyang pakasalan ang lalaking. Nagdulot ng pagkaparalisa ng tatay niya. Mali ba ang ginawa kong pagsampal sa kanya? Ano, babae, nabaliw ka na ba? May lalaki bang tuluyang? Nagbago ng isip mo. Nanay, hindi ganoon kay Jin. Maaari mo ba akong hayaang magpaliwanag? Pakiusap. Nagtatanggol ka pa rin sa kanya? Ikaw na walang utang na loob. Sana hindi na lang kita ipinanganak. Hindi totoo yan. Lahat ito para sa isang lalaki. At ngayon tinalikuran mo na ang sarili mong pamilya. Hindi ka panipaniwala. Napakaanak na walang galang. Kailangan siyang pagalitan para magising. Ngayon, bibigyan kita ng tunay na aral. Tigilan mo na. Zhao, ayos ka lang ba? Oh, ikaw siguro ang aking mabuting manugang, si Lu Huijin, tama? Halikayo, tingnan ninyo. Ito ang isisihin ng Lu Group. Hindi lang siya walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Niloko pa niya ang aking anak. Ang mga taong tulad niya ay dapat ilantad. At dapat siyang tawagin ng lahat. Nang una kong hawakan ng Lu Group, mayroon ng mga tao sa ilalim ko na hindi tapat at gumawa ng maraming kadudadad ang bagay.
Hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Maaari kong ipadala sa inyo ang lahat ng ebidensya, kung gusto ninyo. Ngunit, hindi ko ito sinasabi para takasan ang aking responsibilidad. Anumang kabayaran ang nararapat sa inyo. Hindi ko kayo kukulangin ng 1 sentimo. Ngunit una sa lahat, kailangan mong humingi ng tawad sa iyong anak. Oh, O ano, gusto mo akong arestuhin? Pumatay ka ng tao at nakalusot ka. Pinakasalan mo ang pumatay sa iyong ama. Dapat kong tawagan ang pulis at ipahagis kayong lahat sa kulungan. Nanay, lumampas ka na sa linya. Ikaw, ako talaga ang sinisi mo. Babugbugin kita. dahil ayaw mong ayusin ito ng mapayapa, dadalhin na lang natin ito sa korte. Ning! Noong 10 taong gulang si Zhao, ikaw ang sumubok ibenta siya sa mga human trafficker para bayaran ng mga utang sa sugal. Tama? Paano mo nalaman? Noong 17 taong gulang si Zhao, ikaw din ang pumilit sa kanya na pakasalan ng pilay sa baryo para lang sa dog, hindi ba? Ikaw, Sa lahat ng taon na ito, ikaw pa rin ang nanakit, nagmura, at umabuso sa kanya. Tama? Lahat ng ito ay higit pa sa sapat para gugulin mo ang iyong pagtanda sa kulungan. hindi maaari. Hindi maaari. Chloe! Tara na. Talagang malas ang batang iyon na magkaroon ng nanay na ganyan. Pero sa least, nakapag-asawa siya ng mabuting lalaki. Chloe! Maaari ko bang pag-usapan ng tungkol sa iyong ina? Salamat, Ano? Adrian. Bago kita nakilala, sa totoo lang, inisip ko na lang na, dadaan lang ako sa buhay, nauubos ng pamilya ko. Sinisigawan at sinasaktan ng sarili kong ina, at iyon na ang magiging buong buhay ko. Ngunit pagkatapos kitang makilala, hindi ko inakala na ang buhay ay maaari palang maging ganito, masaya at kasiya siya. Adrian, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, siguro ay, na ako na. Chloe! Huwag kang magsabi ng ganyan. Alam kong may mga dahilan ka sa pagtatago ng mga bagay sa akin, pero hindi ko talaga gusto ang pinaglalaroan. Chloe, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi sa iyo ang kasinungalingan. Sumpa ko, hindi ko na ito uulitin. Kung magsinungaling man ako sa iyo muli. Hayaan akong tamaan ng kidlat. Hoy, huwag kang magsabi ng ganyan. Kaya, Chloe, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na itama ang aking mga pagkakamali? Teka, may isa pa. Ano yon? Ang taong nanakit sa tatay ko noon. Kilala mo ang taong ito. Sino siya? Si Lu Cheng. Ano? Noong nahihirapan kang maghanap ng trabaho, sina Lu Cheng at Son Yingying ang kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Sinisira ang reputasyon mo at pinagbibintangan ka. Naibigay ko na ang ebidensya sa pulis. Ngayon, siguro ang dalawa ay gugugol sa nalalabi nilang buhay ng magkasama sa kulungan. Kaya iyon pala ang nangyari. Maliit na babae, ngayong lumabas na ang katotohanan. Maaari mo na bang sabihin sa kanya ngayon? Ha? Saan ka pa makakahanap ng isang binatang? Ganito ka dedikado at mayaman? Halika na, sabihin mo nang sa kanya. Well, depende yan sa kung paano ka kikilos simula ngayon. Sinabi mong oo sa akin? Siguro. Sa tingin ko nga. Magaling. Kumusta, Doktor? Binabati kita, Ginoong Lu, mayroon kang malulusob na sanggol. Sa totoo lang, kambal. Chloe, narinig mo ba yon? May mga anak na tayo ngayon. Sila ang mga anak natin, yung sa iyo at sa akin. Pusong magkasabay, mga anak sa sinapupunan. Isang pag-ibig na tumatagal ng 3 buhay, sa wakas ay natupad. Lahat ng hirap at mga problema bago ito ay tuluyan ng nawala.